so on and so forth. Tapos Antipolo, then ay putang, para at least kita natin yung mga blind spot. Ay putang yun natin. Nagawa mo dyan. Dapat hindi ka ano dito, corner to eh. Teka, malakas ang ulan, malakas. Umpisa na natin ang pagbablog about gas consumption. So first up, punta muna tayong kasa. Check muna tayo kung meron na tayong ORCR, kasi kung wala, biyahe tayo ng wala tayong papel. Ayun ako. After natin mag full tank, ang gusto kong mangyari para makita natin yung pinaka-actual talaga, kasi idadaan natin sa lahat ng worst possible na pwedeng daanan ng motor natin. So ano-ano nga ba yun? Well, ang pinaka-worst kasi para sa akin, lalo na sa mga kasi naisip ko kasi yung mga Lalamove, yung mga Grab, Angkas, Move It, Rider. Usually sila yung palaging nabababad sa kalsada, guys, no? So sila yung mga nakaka-encounter ng traffic, ganyan. So ganun yung gagawin natin. Worst case scenario is ibabad natin sa traffic kung saan man may traffic. So ibig sabihin maghahanap tayo ng konting traffic, guys. As of now meron tayong 131 odo. So pag nagpagas tayo, check natin before tayo magpagas. Okay, so nandito na tayo sa kasa, guys. Check muna natin. Oo. Ayun, makipag-usap. Kasi may mga na-involve sa accident din, or talagang may leaking yung tao, hindi naman sa likod talaga yun. Oo. Pero ang pagkukulang na sa kumpanya, nandito na yung papel. May serve na ng LTO, hindi ba nabigay ng dealer, hindi na siya pamatinggan. Okay. Okay, so ayun. So far wala pa tayong ORCR. Huwag lang tayong matchambahan, guys. Delicates tayo kapag natsambahan tayo ng LTO, guys. So pero may dala na natin yung mga pinagbilhan natin, yung mga resibo natin, guys, no? So just in case, pero sana ma-warningan tayo lang. Warningan lang tayo ng kung sino man ang huhuli, just in case mahuli tayo, guys, no? So re-risk na natin to, guys, just for you. Matagal-tagal pa rin pala, no? Parang sabi ni Master, 3 to 1 month ang papel. Pero sana magkaroon na tayo ng papel para hindi tayo magkaroon ng issue in the future. Pagasmal tayo sa Petron, guys. So odo natin 132.
Full tank tayo. Boss, ano? Green. Okay. Full tank. Ilan inabot? So ayun, 130 tong odo natin, tapos nagpagas tayo. May dalawang bar kanina. So 6 liters ang inabot. So parang kapag nakatalawang bar ka, meron pang 4, around 4 liters, mga ganun. Pangin yun, boss? Pangin? Sa harap 30, sa harap, tapos sa likod 32. Baba pala. Kala ko matigas. 22 ano lang pala yung hangin. Okay, so let's go. Baba pala. Kala ko matigas. Mali yung pakiramdam ko. Bobo. Tanginang yun. Ayun, napapapareno ako. Kala ko kasi ano nasanay kasi ako ng clutch, putek. Napipreno ko bigla ang pota. So ayun, let's do it. So 132 odo. Dapat pala set ko yung odometer. Umaya na lang. So hindi pa naman tayo masyado nakakalayo. So set na lang natin in 2 minutes. Punta lang tayo sa medyo safe, sa tabi. So dito medyo safe na siguro dito. Trip meter 133 odo. Okay, trip meter 00. Okay, so let's go. Okay, so sorry, naayos ko muna yung yung mask ko para kasi natatakpan yung kabilang mata ko. So ganito oras ba may traffic? Parang wala ata. Pero let's see guys. Alam ko na. Akyat dito tayo naman sa Cainta. Tapos Cainta and then along Junction, tagos tayo ng Antipolo, and so on and so forth. Tapos Antipolo, then ay putang ina. Joke lang. Hindi ko talaga maiwasan na na kapag may malalim, hindi ko maiwasan na mapapamura tayo para magugulat. Though maganda yung play, pero syempre hindi dapat tayo dumepende sa hindi tayo dapat dumepende sa sa physical ability ng motor natin, guys, no? Kasi in the long run hindi natin alam, di ba? So dapat kahit paano alagaan pa rin natin. So enjoy na lang natin muna yung trip natin, at i-check natin later on kung what will be the actual gas consumption of our ADB 175. So far guys, wala pa naman akong issue dito, no? Like sabi ko before, sa ngayon wala pa kasi weeks pa lang naman 2 to 3 weeks pa lang, going to 3 weeks pa lang naman ata itong motor na to. So leakage, so far chinek ko naman wala pang mga leak or anything na parang maalarma tayo, no? Wala pa, so far wala pa namang ganun. Sana wala naman.
Ayoko magkaroon ng vlog na may mga issue. Pero kung magkaroon man ng issue guys, we will, or I will update you guys kung merong mga cons dito sa motor na to. Well, kausap natin yung master natin sa kasa. So far, no reported issue sa RFI 175. Sige po. Unlike daw before sa mga easy ride na mga unang nilabas na easy ride 150, may mga pangilang-ilan na may mga issue, pero no major issue actually na na-report daw. May mga part na may mga leakage or what not, which is naayos din kagad ng kasa. At ang kasa naman nito nung brand na to napaka-active naman guys kung may mga issue. So ayun. So what I am going to do is, sabi ko nga, doon tayo sa medyo matraffic na lugar dito sa part ng Pasig Cainta na pinupuntahan ng ating mga tropang mga master na Lalamove, Angkas, Move It, which is nakikita ko kasi based dun sa comments, may mga riders tayo na parang nag-iisip na kumuha rin ng RFI 175. So let's take a look guys, no? Hindi nga pala, may content din akong gagawin about sa ang tawag dito, testing ng motor na to sa mga rough road terrain, sa mga bundok-bundok kung saan kung merong river crossing, try din natin kung may river crossing. Kung masira, edi pagawa natin, no? Yan ang ating dito. Tsaka para malaman din natin guys kung masira man, edi malaman natin kung may pyesa ba talaga o kung may alternate na pyesa na mabibilhan tayo guys, no? So that's what we are going to do. So grind lang tayo ng grind sa ngayon. And nga pala guys, don't forget to like, subscribe, and mag-comment din kayo guys, para makita natin kung ano yung mga feedback ninyo, opinion ninyo about this RFI 175. Well actually guys, no, baka ang dami kong sinabi tas di naman pala nag-record. Hindi naman pala nag-record yung camera ko. Ayun. Let's see if recording. Oh, recording. Okay, good. Actually nung nag-start ako mag-vlog na tong RFI 175, I was thinking guys kung meron bang kagat sa pag-vlog natin, kasi napakawala akong kwenta mag-vlog guys. Yung dating camera na gamit ko, yung Akaso Dragon Touch, napakapangit ng camera nun. Tapos pati yung tawag dito, yung mic, labo rin. Siguro rin baka sa pag-i-edit ko rin or what not. Uy, ang lalim oh. Pucha, sobrang lalim mo. Pero okay lang naman. Walang problema. Wala tayong problema sa mga malalim na lubak guys. Wag nyo lang bibiglain guys, alalayan nyo pa rin, no? Kahit na sabihin na branded to or hindi branded, for safety, saka para sa quality na rin ng ating motor, wag nating ibigla yung motor natin sa mga malulubak guys. Hanggat maaari,
So hanggat maaari guys, ano natin, dahan-dahanin natin. Kasi sabi ko nga, in the long run may mga bolt or tornilyo man yan na posibleng kumalas. So hindi natin masasabi guys. So yun lang. Isa yun sa mga gandang dapat nating ginagawa rin. And before tayong umalis, ugaliin din natin na i-check natin yung motor natin guys, no? Kung kayo ay naka-clutch, naka-chain, check natin yung chain natin kung well oiled ba or may oil tao dito, kung may grass pa ba, gano'n. Tapos check nyo yung mga tornilyo, yung gulong, battery, and lalo na sa mga ilang taon na ang mga motor, no? So kailangan nating i-check yan guys. So wala tayong madaanang masyadong traffic, kasi paakyat, paano na to, pa Big R na to, pa junction na. So ang gagawin natin para medyo may traffic, dito tayo dadaan sa may ay pwede kayong kumaliwa dito. Mukhang U-turn ata dito. Kung tayo dadaan guys sa sa papuntang Santa Lucia, FedEx Avenue. Kasi alam ko medyo matraffic din dito eh. Pero tingnan natin guys, no? Let's see. So since yun yung vlog natin is about gas consumption, dati ayaw natin na may traffic, so ngayon naghahanap tayo ng traffic guys. Loko-loko. Siyempre para makita natin yung actual gas consumption guys. So yun yung purpose kasi natin. Wag lang sana tayong ulanin guys, no? Kasi wala tayong kapote guys. Hindi pa naman waterproof tong or splash proof tong camera natin. Ay mukhang hindi yata hindi yata pwedeng kumaliwa. Siguro kakanan ako dito, then mag-U-turn ako. That's the best option para makapunta tayo sa FedEx Avenue. Kasi alam ko may harang yan dyan, bawal yatang pwede ba? Alam ko wala eh. So nga, no left turn. So dito tayo guys, at tayo ay mag-U-turn dito. No U-turn. Putik. Angat-angat muna tayo dun, baka makita tayo ng enforcer. Doon tayo sa, since naka white, solid white lane yan, ang alam ko pwede mag-cross dyan, pero may pag-iingat dapat itong solid white lane na to. Oo nga, no, bakit tanga, dapat dinaretso ko na lang pala, tapos doon ako nag-U-turn. Sorry na. May pagka-ingot-ingot tayo guys. Okay, tawid tayo dito. So kung di man umuulan, ang sa kalaban natin is yung mainit guys, no? Pero medyo part maulap-ulap naman kahit pa paano. Huwag lang talaga tayong uulanin guys. Ba, ayos ah. Nakapayong pa nga. Puta. Kuya, hindi na ako nagbo-vape. Ay na, itim ng usok. Yun oh, traffic oh. Hanggang saan kaya to? Sana hindi tayo mabad trip.
Sana hindi tayo mabad trip sa traffic, guys. Ano, as we know naman na ang traffic kasi is nakakabuisit, guys, diba? Huwag lang tayo maburyo, huwag lang tayo mabad trip sa traffic. Oh, medyo makulimlim dun ah. Medyo makulimlim. Sana kulimlim lang, no? Walang ulan. Ang ganda ng ang ganda ng turning radius niya. Nadahawak. Kala ko hindi ako makakadaan. Kala ko hindi makakalikudon. Medyo malapit kasi ako sa likod ng sasakyan. Pero yung turning radius niya, putik ang lawak pala. Ayop. Ang galing. So, pwede talaga siya sa mga traffic, guys. Woo! Ito yung mga nakakatakot, guys. So, yung mga truck, 10-wheeler, 18-wheeler. Kaya hanggat maaari, guys, tanga na, ayokong magdididikit sa mga ganyang truck eh. Nakakatakot. Ayan, oh, tanga, hindi ka makikita niyan. Ibali na nandito sa kabila, wag lang dyan sa may tabi ng truck. Nakakatakot dyan sa ano. So sa mga next ano natin, guys, no? Sa mga next vlog natin, we will be doing moto camping, no? Kasi isa yung sa mga gusto ko pang gawin before na hindi ko pa nagagawa dahil napaka-busy. Pero may mga gamit naman na tayo pang motocamp. Halos dun lang pala ang traffic. Sa bandang gitna lang. Dito okay na, oh. So medyo ang driving ano natin, guys, driving status natin is hindi tayo tipid mode. Doon tayo sa medyo walwal mode, guys. Walwal mode tayo kasi that's actually one of the worst case din sa pagmumotor, is yung winawalwal. So alam ko break in pa rin to, aware naman tayo, pero I don't mind. So far, guys, wala pa naman tayong masyadong ganap since ang kailangan naman natin is yung conclusion ng ating vlog about gas consumption. So time around 12:16 ng tanghali. So medyo mainit-init to, guys, no? Actually ito rin yung isa sa best time, no? Kasi since mainit, alaman natin din kung maganda rin ba yung cooling system na ito kahit naka air cooled lang itong motor na to, no? So nga pala, guys, I would like to thank again our viewers, subscribers, sa support nyo, guys.
Sana umano pa yung ano natin guys, no? Yung YouTube natin mas maging productive. At ako ay mag-upload pa ng maraming videos guys para sa inyo about the RFI 175 at sa mga susunod pang journey and adventure sa moto camping na gagawin natin, sa mga next videos. So ayun, so go guys, so may promo 600 pesos 10 hours, so 600 na lang guys. Prinumot yung Sogo ang pota. Okay, so approaching Marcos Highway. So akit tayo ng Marilaki guys. Since yun na yung nadaanan nating traffic, pabalik din siguro. Baka may madaanan din tayong traffic, diba? So tingnan natin. Ito yung kagandahan guys kapag malaki ang inyong windshield. Ayan, no? Walang maganda yung drag nung hangin. Hindi tayo nasasapul. May hangin pa rin naman, pero hindi naman totaling yung sapul na sapul ka. Siguro kung ang hangin ay galing sa gilid, maaari siguro. Dapat pala naglagay din ako dito sa salamin ng parang concave mirror. Kasi ang ganong klaseng mirror guys, nakikita yung mga blind spot na hindi nakikita ng normal na side mirror na katulad na ito guys. So dapat naglagay din pala tayo ng ganon. So next time bibili tayo ng ganong mirror, no? Para at least kita natin yung mga blind spot. Ay putang na, namatay. Namatay? Why? Ano ba yun? Isa ba ito isa ba yun sa ano? Anong tawag dito? Safety features ba yun? Na biglang mamamatay? Tingnan natin kung mamamatay ulit ha. Baka isa ito sa mga magiging cons ng itong motor. Bigla siyang namatay for some reason. Let's take a look. Kasi di ba may mga motor na kapag ang tawag dito, na kapag nakahinto sa traffic, parang automatic na namamatay yung motor nila. Ito wala namang, alam ko wala namang ganung features to eh. Tingnan natin. Hindi naman siya yung namatay tapos bigla kang hirap na buksan ulit. Hindi naman siya ganun, nabubuksan naman kaagad siya. Pero tingnan natin kung baka sa issue to. Tingnan natin. So pag ito nagka-issue, kasa, wait for me. Dadaling ko talaga to sa inyo pag mayroong major issue to. Meron bang ang tawag dito? Return. kapag totally nasira, ibabalik mo, kasoli rin nila yung pera. Meron bang ganun? Wala naman siguro. No return, no exchange ata. Hindi, meron, baka meron. Alam ko exchange meron eh. Pero syempre imbis na i-exchange nila yan, ayusin na lang nila kung ano man yung issue.
Logi nga naman kasi sila. Op, may sasakyan. So, yun yung mga iiwasan nyo rin guys, no? Yung mga ganong blind spot na huminto yung nasa harap nyo, dapat sipatin nyo rin kung bakit na huminto. Hindi yung bibirahin nyo na papasukin nyo yung harap. Gugulatin kayo, hindi nyo alam, may patawid pa lang yung sasakyan sa kabila. So parang sarap nito dalhin, no? Napaka-relax eh, no? Pwede kang mag tawag dito, ano ang position to? Relax position. Kaso di ako sanay ng ganun eh. So kanina, no, huminto siya, nag-stop yung motor. Yung paghinto ko rin, di ba bumirit ako kanina, tapos so huminto, tapos biglang nag-stop engine yung motor. So tingnan natin kung mauulit pa siya. So sana hindi na. Siguro sabi ng motor, ba't mo ako binibirit? Hindi pa ako totally break in. Parang nagreklamo siguro, ano? Tangin na, 10-wheeler, dump truck, iwas talaga. Hindi tayo bubuhayin yan guys. Pag nadaanan ka yan, wala 10%, baka nga wala pang 10%, 5% lang. 0 to 5% chance. So pag yung mga ganyang crossing guys, nakita nyo intersection na yun, yung box. So medyo minor kayo dun guys, no? Dahil ang daming possible case na mangyari dyan. Either may tumawid ng mga sasakyan, mga ganyan. Since intersection nga kasi siya, di ba? So yun, tayo ay nasa part na ng Antipolo. Kogyo na to. Gate 1, parang gano'n. Tagal ko na rin hindi nakaakyat ng Marilaki na nakamotor. Tagal na rin. Grabe naman tong tricycle na to. Isusingit mo ba yan dyan? Ayan, medyo traffic dito. Okay, goods. Ito kahit paakyat na, lakas pa rin, may hatak pa rin talaga eh. Partida, 2 valve lang to. So ito yung maganda sa pagmamotor pag traffic. Pwede kang makasingit-singit. Grabe naman tong tricycle na to. Sarap pala talaga sarap pala talaga mag-scooter. Kasi ang tagal ko na hindi nag-scooter dun eh. Simula na nakabili ako ng T-clutch na motor. Pag naka-clutch ako, putik, ang dami kong reklamo. Dami kong reklamo guys. Lalo na pag may long ride, yung yung kamay mo sasakit. Siyempre clutch ka ng clutch kapag traffic. Tapos since yung motor ko medyo sporty type na bike, so pag long ride na masakit sa likod. So hindi talaga siya maganda siya sa mga bangkingan, kasi feel mo yung pagko-corner eh. Pero pag gantong scooter, nakakalangan na banking. Parang ang baba pa
ground clearance, di ba? Tapos syempre may ano pa yan, may center stand tsaka side stand. So pag banking mo, possible na pag sinagad mo yung pagbabanking mo, malamang sa malamang saan ka pupulutin. So gate 2, lagpas na tayo ng gate 2. Ito ay saan na ba to? San Valley Gold. Hindi ko alam kung saan na to. Papadilla ata ito. Ito lang ang ano sa sa though sabi ko nga, di ba? Meron siyang hatak. Pwede ka pa rin mag-overtake, guys. Pero hindi siya katulad ng may clutch na kapag nag first gear ka at gusto mo overtake, sisipat at sisipat ka kagad. Unlike dito na sa scooter, parang hihintayin mo yung approach ng makina para mapunta sa second gear, third gear, mga ganun. Ganun din sa four wheels. Kailangan mong hintayin yung approach ng makina sa second gear, third gear, mga ganun. So pasensya nga pala, guys, no? Hindi pa tayo nakapag-upgrade ng camera natin. So pagpasensyahan nyo muna to. So ito lang munang ginagamit natin, no? Darating din tayo sa point na sana makakuha tayo ng maganda-gandang camera, guys, no? Kasi syempre nakakahiya rin na kaya minsan parang nag-aalangan din ako na yung mag-vlog kasi ang pangit ng camera ko, guys. Hindi parang napaka low quality ng camera. Kaya pag pinanood ng mga viewers, ng subscribers natin, may mga nagsasabi na ano ba yung camera mo? Ano ba yung mic mo? Ganyan. Labo. Pero pasensya na, nag-i-start pa lang naman tayo, guys. So eventually makapag-invest naman tayo ng good quality na camera, guys. Hopefully. Okay, so saan ba to? So yung mga nakikita na tayo mga bundok-bundok, guys, no? So we are approaching so actually Marilaki Road na rin to, actually. Lamig ng hangin. So kung pag nagkaroon na tayo ng papel, check naman natin yung yung tawag dito, long ride naman ay check natin kung kakayanin ba na ito yung long ride. Pero may nakita na ako na sa page or sa group na merong isa sa mga master natin na ito yung gamit na siya tawag doon. So yun nga, merong kamaster na gumamit nito na ginamit sa endurance 400 kilometers, and based dun sa nakita ko, sa nabasa ko, wala ang nangyaring issue while or during the yung kanyang endurance, no? So ibig sabihin, pumapalag din pala talaga to, no? Ayun, napaka-even ng kalsada dito. Pero maganda pa rin ang bounce ng kahit na yung kalsada ay sobrang uneven, wavy yung kalsada.
Palo Alto. Ano nga bang ano to? Palo Alto ba to? Ano, tagi akong dumadaan dito. Ah, Boso-Boso. Shell Boso-Boso pala, sorry. Sorry. Boso-Boso. Ang Palo Alto pala is andun pa sa kabila. Yung minsan tinatambayan ng mga ibang riders or mga pumipitik. Look at that beauty. Beauty ni Mother Nature. You know. So far hindi natin ulit na experience yung namatay ulit, no. Hindi ko alam kung bakit siya namatay, pero namatay siya kanina. Pero sa ngayon, so far wala pa naman, hindi naman natin siya na experience ulit. Medyo malakas-lakas na yung hangin, no. May checkpoint kaya? Wala pa akong papel. Kinabahan biglaan. Kasi minsan dito yung checkpoint May pipitik ba? Wala akong makita. Mga nakatambay ata yun. Okay. Ayop. Puto maambon pa. Maambon na ata. Uulan. Gagi. Big C. Nagawa mo dyan. Dapat hindi ka ano dito, corner to Dapat hindi siya doon maniobra or what. Pero teka, ang lakas ng ulan, malakas. Lumakas sa ulan. Basta yung camera natin. Malayo pa Tanay? Ha? Malayo pa yung Tanay? Eto, part na to ng Tanay. Saan ba kayo pupunta? Sa Tanay. Ah, Hindi ba ako dati dito dumadaan? Malayo pala rin. lumakas na. Yun, umaraw-araw na. Medyo palag-palag na to. Sabi ko wag uulan Inulan pa nga. Buti naka-jersey tayo. Kasi kung hindi, tagal matuyo ng damit natin. So medyo alalay tayo sa corner, no? Kasi hindi tayo sanay bumangking ng naka-scooter, guys. Delikado. At chill ride lang tayo, chill ride. Medyo basa-basa yung kalsada. Pero yung gulong kasi nito, guys, no, maganda rin naman kasi yung nilagay nila na gulong. Cordial yata yung gulong na nilagay. Parang ganun comment nyo na lang, guys, since hindi ko na-review yung pinakagamit nilang gulong. Pero yun nga, sabi ng ibang vloggers is magandang klase ng gulong yung nilagay. So grabe, putik, may mga nalaglag na putik. Ayan, may mga putik-putik. So itong part na to siguro malakas yung ulan, tapos may mga putik pang nalaglag. Siguro galing sa truck yung mga yan, yung putik na yan. Okay, so approaching Manukan. Ayoko
medyo gumilid-gilid kasi may putik dito sa gilid eh. Ayan o. Putik. Parang may mga bato-batong halong putik. Nagbibideo ata sila, natakpan ko pa ata. Sorry. That's not my intention. Hindi ko naman alam na, kala ko pitikero eh. Wow, may mga nag-ano pala dito. Nice. So, baba na tayo guys, no? Tama na yung review natin. Nakaabutin tayo ng ulan dito. Hirap na. Okay, main road na tayo. Okay, let's go. Let's go. Let's go home.
Okay, so pa-full tank na tayo guys para makita na natin yung actual gas consumption na ito. Okay. Let's go. Was my card? Ilang liters yun kuya inabot? Naka ilang liters? 3... Ha? 3.30 to, sige. So 3.32. So 3.32 110 kilometers. So accurate naman. 132 kanina, tapos ngayon 243. Ang odo natin 110, so round up 111. So 111. Okay, so naka 3 liters tayo ang pinakarga natin kanina. So nagpa-full tank tayo, naka 3 liters tayo guys, no. So 110 yung odo natin dito. So round off natin. So divide natin sa 3. Okay, so 37. So that's it guys. So 37 kilometers per liter. So yun yung ilan natin, yung nakuha natin. So kanina umalis tayo, nagpa-full tank. So full tank natin, ang pinaka odo natin kanina is 132 yung odo. So tumakbo tayo, pa-full tank. So ang trip meter natin is 110. Na 100 kilometers tayo, 110.7. So pag minus natin ang 132 sa 243, lumalabas na 111 kilometers. Ano, ni-round up ko na siya kasi pag minus natin ganun din ang lalabas, 111. So based sa computation natin, 37 kilometers per liter ang lumabas sa calculation natin. So kasama traffic, kasama walwal, ito 3.32, 197. So ayun guys, no. So kanina bago tayo umalis, ang odo natin is 132. Then sa trip meter, ang kilometers na natakbo natin is 110.7. And based naman sa actual odo naman, yung inad natin ay minus, so 132 minus 243 total, so lumalabas na 111, which is actually accurate sa pinaka-odo natin kasi 10.7 so parang round off lang natin. So 111.
So naka 111 kilometers tayo. So divide natin ang total na nagas natin ngayon. So nagpa-full tank ulit tayo. So 3.32 liters. So dinivide natin ngayon sa total kilometers na tinakbo natin. So lumalabas na 37 kilometers per liter yung gas consumption. Tipid. So may kasamang wall-wall tsaka traffic na rin yun. So again guys, no, nakuha natin yung calculation based dun sa actual consumption, gas consumption natin. Flat running, tapos traffic, wall-wall mode, and everything. So ayun guys, no, napakatipid. Sino nagsabi na hindi tipid ang Easy Ride 175 Fi? Sabi na GY6 na motor, malakas sa malakas sa gas. Hindi naman pala eh. O sino nagsisinungaling sa atin ngayon? Ito, actual gas consumption to, 37 kilometers per liter. So uwi na ako dahil napaka-traffic na guys. Overtake. Kahit saan ako pumunta, traffic na talaga. Kanina gusto ko ng traffic, ngayon ayoko na. Pauwi na ako eh. Taga So guys, dito ko natatapusin ang video. And this is Solo Ride Moto Chester Rider. See you guys for the next video. The whoosh.